Pinalaya sa mismong gabi ng burol ng kanyang ama. Habang nagpapakasa sa sayaman ng madrastang ahas, nakatayo si Almira sa gitna ng bagyo, yakap ang isang lumang maleta. May sakit ka sa pag-iisip, Almira. Ako na ang bahala sa lahat. Nakangiting tuya ni Mirelda. Pinunasan ni Almira ang luha, ngunit hindi ang galit. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Paano lalaban ang isang inulilang walang kalaban-laban? Almira, anak, please listen to mommy. You are not stable enough to handle this kind of money. Baka kung saan ka lang pulutin kapag nakuha mo ang mana mo. I'm doing this for your own good. Ang tinig ni Doña Mirelda ay malambing, puno ng huwad na pag-aalala. Ngunit sa pandinig ni Almira, ito ay tila kalansing ng barya sa isang walang laman na lata. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na sala ng Mansyon Balmonte. Ilang minuto matapos basahin ang huling habilin ni Don Severino. Ang amoy ng mga bulaklak ng patay, ang mga liryong puti at maputlang rosas, ay tila humahalo sa mamahaling pabango ng kanyang madrasta. Lumilikha ng isang nakakasulasok na hangin na nagpapasikip sa dibdib ni Almira. Sa kanyang mga kamay, hindi milyon-milyong pisong tseke o titulo ng lupa ang hawak ni Almira. Ang tanging nakakuyom sa kanyang nanginginig na palad ay ang lumang panyo ng kanyang ama. Ang telang naging saksi sa huling hininga nito bago tuluyang bumigay ang puso. Habang ang ibang kamag-anak ay nagbubulungan at sumusulyap sa kanya ng may halong awa at pagkutya, naramdaman ni Almira ang pagbigat ng mundo sa kanyang mga balikat. "Why aren't you saying anything, Hija?" Muling tanong ni Mirelda, sabay haplos sa pisngi ni Almira. Ang mga daliri ng ginang ay malamig, at ang mga kuko nitong may pulang barnis ay tila mga galamay na handang bumaon sa kanyang balat anumang oras. "Tanggapin mo na lang ang bahay sa Batangas. It's quiet there. Makakapahinga ang utak mo. Dito sa Maynila, masyadong magulo para sa isang tulad mo na, you know, fragile." Isang matalim na kirot ang gumuhit sa lalamunan ni Almira. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya baliw, na ang pagiging tahimik niya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pagdadalamhati. Ngunit walang lumabas na boses. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila nagpupumiglas sa loob ng kanyang tadyang. Ang akusasyon ni Mirelda na siya ay may sakit sa pag-iisip ay ang sandatang paulit-ulit na ginamit nito upang ilayo siya sa kanyang ama noong nabubuhay pa ito. At ngayon, ito rin ang sandatang ginamit upang hubaran siya ng karapatan at dangal. Dahan-dahang umatras si Almira. Ang bawat hakbang ay tila paghatak ng paa sa putikan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga antik na vase, ang mga painting na kasing halaga ng buhay ng isang tao, ang grand piano na tinutugtog ng kanyang tunay na ina noong bata pa siya. Lahat ng ito ay pag-aari na ngayon ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan at ng anak nitong si Jovian na nakayuko sa isang sulok at hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Take your things, Almira," utos ni Mirelda. At sa pagkakataong ito, nawala na ang lambing. Ang natira na lamang ay ang tunog ng bakal na nagyayelo. "Ayaw kong makita ang pagmumukha mo dito bukas ng umaga. Ang mansyong ito ay para sa mga Balmonte na may silbi. At ikaw, you are nothing but a burden." Walang imik na tinalikuran ni Almira ang madrasta. Pumanhik siya sa kanyang silid. Ang silid na naging saksi ng kanyang paglaki at pag-iisa. Wala siyang dinalang mamahaling alahas o designer bags. Sa isang lumang maleta na may sira ng zipper, isinilid niya ang ilang piraso ng damit, ang litrato ng kanyang ina, at ang panyo ng ama. Iyon lang ang kayamanan na hindi kayang nakawin ni Mirelda. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng mansyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagiging ulila. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila karayom na tumutusok, gumigising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Ngunit ito ay hindi panaginip. Ito ang kanyang realidad. Basang-basa,
nilalamig, at nag-iisa sa gitna ng dilim. Ang tunog ng pagsara ng mabigat na bakal na gate sa kanyang likuran ay tila tunog ng hatol ng kamatayan sa kanyang dating buhay. Napaupo si Almira sa basang aspalto, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang tubig ulan ay humalo sa kanyang mga luha. Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Bakit namatay ang ama niya nang hindi man lang siya na ipagtanggol? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Sa gitna ng ingay ng ulan at hangin, isang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Dalawang headlight ng sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Hindi ito sasakyan ng pamilya Balmonte. Ito ay isang lumang sedan na kulay abo. Tila pagod na rin sa biyahe ng buhay. Bumukas ang pinto sa driver's seat. Isang lalaking may payong ang bumaba at naglakad palapit sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim at ulan, ngunit naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Isang presensya na hindi naghahatid ng takot, kundi ng isang katanungan. Sino ang taong ito na handang huminto para sa isang basurang itinapon ng sarili niyang kadugo? At sa gabing ito ng pagkawasak, may natitira pa bang puwang para sa pag-asa? O ito na ang simula ng kanyang tuluyang pagbagsak? Ang biyahe patungong Batangas ay mahaba at tahimik. Tila isang walang katapusang pagtakas sa isang bangungot na ayaw magising. Ang lumang sedan na nagsakay kay Almira ay pag-aari pala ng isang dating driver ng kumpanya na naawa sa kanya. Ngunit hanggang sa gate lang ng lumang bahay, siya naihatid nito. Ngayon, nakatayo si Almira sa harap ng isang istrukturang gawa sa kahoy at bato na tila anumang oras ay bibigay na sa bigat ng panahon. Ito ang kanyang pamana, isang bahay na sugatan tulad niya. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang alat at lamig na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ang bubong ng bahay ay may mga tapal ng yero na kinakalawang na, at ang mga bintana ay tila mga matang nakapikit dahil sa kapal ng alikabok at sapot ng gagamba. Walang gate na sasalubong sa kanya, kundi isang bakod na kawayan na halos humalik na sa lupa. Mula sa dilim ng pintuan, isang anyo ang dahan-dahang lumabas. Isang matandang babae na kuba na ang likod. May hawak na gasera na ang liwanag ay kumukuha ng lakas sa hanging umihip. Nang ilapit nito ang ilaw sa mukha ni Almira, nakita ng dalaga ang isang pamilyar na mukha na matagal na niyang hindi nasisilayan, si Nanay Rosa. Ang kanang mata nito ay puti na at walang ningning, binulag ng katarata at katandaan. Ngunit ang kaliwang mata ay nagniningning sa luha ng pagkilala. Almira, anak, ikaw na ba yan? Ang boses ng matanda ay garalgal, parang kawayang humahampas sa hangin. Hindi na nakasagot si Almira. Ang kanyang mga tuhod, na kanina pa nanginginig sa pagod at gutom, ay tuluyan ng bumigay. Sinalo siya ni Nanay Rosa sa abot ng makakaya ng mahina nitong katawan. Ang yakap ng matanda ay amoy piniritong isda, lumang kahoy at gamot sa rayuma. Mga amoy na malayo sa mamahaling pabango ng mansyon, ngunit ito ang pinakamabangong amoy na nalanghap ni Almira sa loob ng maraming taon. Ito ang amoy ng pagtanggap. Sa loob ng bahay, ang sahig ay umaatungal sa bawat hakbang nila. Ang mga dingding ay may bakas ng anay, at ang kisame ay may mga mantsa ng tubig ulan. Walang kuryente. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa gaserang dala ni Nanay Rosa at sa buwan na sumisilip sa mga butas ng bubong. Inihatid siya ng matanda sa kusina. Sa isang maliit na mesa na may takip na plastik, inihain ni Nanay Rosa ang kanyang hapunan. Isang platong kanin na malamig na at isang piraso ng tuyo. Walang hamon, walang keso, walang mainit na sopas na nakasanayan niya sa Maynila. Ngunit nang hatiin ni Nanay Rosa ang kaisa-isang tuyo, ibinigay nito ang mas malaking parte, ang parte na may laman, kay Almira, habang ang ulo at tinik na lamang ang itinira nito sa sarili. Pasensya ka na, anak.
Yan lang ang kaya ng bulsa ni nanay. Bulong ng matanda habang kinakamay ang kanin. Pero busog na ako, makita lang kita. Tinitigan ni Almira ang tuyo sa kanyang plato. Ang simpleng gestong ito ng paghahati ay parang sampal sa mukha ng kasakimang ipinakita ni Mirelda kanina. Ang madrasta niya na may bilyon-bilyon ay nagdamot sa kanya ng tubig, habang ang matandang ito na halos walang makain ay ibinigay ang lahat. Doon, sa harap ng pagkaing dukha, tahimik na tumulo ang luha ni Almira sa kanyang plato. Habang nagliligpit sila ng pinagkainan, biglang tumunog ang cellphone ni Almira. Ang screen ay umilaw sa dilim at ang pangalang Mirelda ay tila babala ng isang paparating na bagyo. Nanginig ang kamay ni Almira bago niya sinagot ang tawag. "So, you're alive?" Ang bungad ni Mirelda. Walang pagbati, puro pangungutya. "Nakita mo na ba ang basurahan na ipinamana sa'yo ng tatay mo?" "I told you, Almira. Sell the land to me. Bibilhin ng kumpanya yan para gawing resort. You can use the money for your medication." Humugot ng malalim na hininga si Almira. Ang boses ni Mirelda ay parang lason na pumapasok sa kanyang sistema. Pilit na pinapaniwala siyang wala siyang kwenta at may sakit siya sa utak. Ngunit nang sulyapan niya si Nanay Rosa na nagpupunas ng mesa sa dilim, naramdaman ni Almira ang isang munting apoy sa kanyang dibdib. "Hindi ko ibebenta ang bahay, Tita Mirelda," sagot ni Almira. Ang boses niya ay mahina, ngunit buo. "Ito na lang ang meron ako." "Stupid girl!" Sigaw ni Mirelda sa kabilang linya bago naputol ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Almira na nakahinga siya ng maluwag. Bago matulog, naglakad si Almira sa mahabang pasilyo ng bahay habang dala ang isang kandila. Napansin niya ang isang pinto sa dulo na naiiba sa lahat. Ang kahoy nito ay mas matigas at nakakandado ito ng 3 malalaking padlock na kinakalawang na. Sinubukan niyang hawakan ang isa sa mga padlock. Malamig ito at mabigat. Bakit kailangang saraduan ng ganito kahigpit ang isang silid sa loob ng isang bahay na halos wala namang laman? Anong itinatago ng kanyang ama dito? Ang pagod ay humila sa kanya pabalik sa realidad. Inilatag niya ang manipis na banig sa sala dahil ang mga kwarto ay masyadong maalikabok. Ang sahig ay matigas sa kanyang likod at ang hangin ay pumapasok sa mga siwang ng dingding. Niyakap niya ang sarili, pinipilit na matulog sa gitna ng ingay ng mga kuliglig at hampas ng alon sa di kalayuan. Kinaumagahan, hindi tilaok ng manok o sikat ng araw ang gumising kay Almira. Nagising siya sa isang malakas na pagyanig. Ang mga baso sa estante ay kumalansing. Ang sahig na kahoy ay umuuga na parang may lindol. Bumangon siya ng mabilis. Ang puso ay kumabog sa kanyang lalamunan. Tumakbo siya papunta sa bintana at sumilip sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa tapat ng kanilang sira-sirang bakod, may 3 dambuhalang bulldozer na kulay dilaw. Ang mga makina nito ay umuungal na parang mga halimaw na gutom. Mga lalaking naka-hard hat ang nag-uusap at itinuturo ang bahay nila. Hindi naghintay si Mirelda. Ang banta nito kagabi ay hindi lamang salita. Ang digmaan ay dinala na nito sa tapat mismo ng pintuan ng kanyang tahanan. At sa pagkakataong ito, hindi alam ni Almira kung sapat ba ang tapang niya para pigilan ang mga halimaw na bakal na handang lamunin ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Sa ilalim ng nakapapastol na sikat ng araw sa Batangas, nakatayo si Almira sa harap ng nag-uungulang mga bulldozer. Ang kanyang maliit na anyo ay tila isang langgam na nagtatangkang pigilan ang isang hukbo ng mga higanting bakal. Ang alikabok na nililikha ng mga makina ay humahalo sa kanyang pawis, ngunit hindi siya kumikilos. Ang bawat sentimetro ng lupang kinatatayuan niya ay puno ng alaala. At walang sino man ang may karapatang kumuha sa lahat ng yon. "Miss Valmonte, pakiusap, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo." Ang wika ng kapatas, isang lalaking may malaking tiyan at boses
na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. May permit kami galing sa munisipyo. Ang utos ni Doña Mirelda ay malinaw. Kailangang malinis ang lupang ito bago magkatapusan ng buwan. Wala akong pakialam sa utos niya, sigaw ni Almira, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Akin ang bahay na ito, akin ang lupang ito. Wala kayong karapatang sirain ang buhay ko. Tumawa ng mapakla ang kapatas. Lumapit ito kay Almira, sapat na malapit para maramdaman ng dalaga ang mabahong amoy ng sigarilyo sa hininga nito. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, tila handang itulak si Almira sa tabi para magpatuloy ang trabaho. Ang mga taong katulad mo ay hindi natututo sa mabuting usapan. Kung ayaw mong tumabi ng kusa, kami ang magtatabi sa iyo. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ng lalaki sa balikat ni Almira, isang kamay ang biglang sumulpot at humawak sa braso ng kapatas. Ang pagkakahawak ay tila bakal sa higpit, sapat para mapangiwi sa sakit ang lalaki. Sino ka? Bulyaw ng kapatas. Pilit na binabawi ang kanyang braso. Attorney Leandro Cadena. Ang sagot ng isang baritonong boses na puno ng awtoridad. At ang ginagawa niyo ay isang malinaw na paglabag sa batas. Wala kayong dalang valid writ of possession at ang demolition permit na hawak niyo ay hindi aprobado ng korte para sa property na ito. Napalingon si Almira sa lalaking biglang sumulpot sa kanyang tabi. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng puting polo shirt na bahagyang lukot at ang kanyang mga mata ay matalim na tila nakatingin sa kaluluwa ng kausap. Hindi siya ang tipikal na abogadong nakasuot ng mamahaling barong, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat na hindi matatawaran. Ayos ka lang ba, Almira? Tanong nito. Ang pagbanggit sa kanyang pangalan ay tila isang haplos na pamilyar, bagaman ngayon lamang niya ito nakita. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Ang tanong ni Almira, puno ng pagdududa. Masyado na siyang maraming beses na naloko para magtiwala sa isang banyaga. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, isang ngiting may halong pait at pangungulila. Ako ang anak ni Mang Ben, ang driver ng tatay mo sa loob ng 20 taon. Pinag-aral ako ni Don Severino ng batas. Kung wala siya, baka hanggang ngayon ay nasa kalsada pa rin ako. May utang na loob ako sa pamilya mo, Almira. At ngayong wala na si Don Severino, ako ang tutupad sa huling pangako ko sa kanya. May iniabot si Leandro na isang calling card. Sa likod ng puting papel, may nakasulat na pamilyar na handwriting, ang magaspang at matapang na sulat ng kanyang ama. Magtiwala ka sa kanya, anak. Ang hapon ay binalot ng makapal na ulap, tila nagbabanta ng isa pang malakas na buhos ng ulan. Sa loob ng lumang bahay, ang bawat galaw ni Almira at Leandro ay sinasabayan ng tunog ng naghihingalong kahoy. Nagpasya silang ayusin ang bahagi ng sahig sa sala na tuluyan ng nabulok dahil sa tulo ng ulan. Habang maingat na tinatanggal ni Leandro ang mga sirang tabla, hindi mapigilan ni Almira na mapatingin sa mga kamay ng abogado. Ang mga ito ay magaspang, hindi katulad ng mga kamay ng mga lalaking nakilala niya sa Maynila, na tanging pluma at baso ng alak lamang ang hinahawakan. May isang uri ng kapanatagan na hatid ang bawat pukpok ni Leandro sa kahoy. Tila ba sa bawat pako na ibinabaon niya ay unti-unti ring naibabaon ng takot ni Almira. Bakit mo ginagawa ito, Leandro? Basag ni Almira sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at kaba. Hindi mo naman kailangang maging karpintero para lang protektahan ako. Huminto si Leandro sa kanyang ginagawa at pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Sabi ko sa iyo, Almira, hindi lang ito tungkol sa kaso. Ang bahay na ito, may pakiramdam ako na hindi lang ito basta gusaling gawa sa kahoy. May halaga ito na hindi naiintindihan ni Mirelda. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling itinulak ni Leandro ang isang makapal na tabla. Tumunog ang tuyong kahoy sa ilalim ng kanilang bigat, isang malutong na pagpunit ng hibla ng tabla na nagresulta sa pagkakabiyak nito. Ngunit sa halip na lupa,
Ang makita nila sa ilalim, tumambad ang isang madilim na espasyo, isang tagong silid na sadyang ginawa sa pagitan ng sahig at ng pundasyon ng bahay. "Tulungan mo ako, Almira," bulong ni Leandro habang dahan-dahang binubuhat ang baul palabas. Nang mabuksan ang baul, hindi ginto o mamahaling hiyas ang bumungad sa kanila. Sa itaas ng mga papel, nakapatong ang isang lumang diary na may kulay itim na pabalat at isang selyadong sobre na may pangalan ni Almira. Nanginginig ang mga daliri ni Almira habang binubuksan ang sobre. Ang bawat punit sa papel ay tila pagpunit din sa kanyang puso. "Almira, aking anak, ang simula ng liham. Kung binabasa mo ito, malamang ay wala na ako. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang aking pananahimik. Pinili kong maging malamig sa iyo dahil iyon lamang ang tanging paraan para hindi ka pag-initan ni Mirelda. Pinagmukha kitang mahina sa paningin ng mundo dahil alam kong hanggat iniisip niyang wala kang silbi, hahayaan kanyang mabuhay ang bahay na ito sa Batangas. Ito ang iyong kalasag. Lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw ay itinago ko dito. Lumaban ka, Almira." Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Almira. Ang galit na itinago niya sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho na palitan ng isang matinding pangungulila. "Wala kang utang na loob, Jovian. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para mapunta sa atin ang kumpanyang yan, magpapakita ka sa akin ng ganitong kahinaan?" Ang sigaw ni Doña Mirelda ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Maynila. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng kanyang anak na si Jovian, sapat para mapalingon ang mukha ng binata sa isang tabi. Ang amoy ng mamahaling leather at aircon na nagyayelo ay tila nagpapatindi sa tensyon sa pagitan ng mag-ina. Habang nilalason ni Mirelda ang isipan ng kanyang anak, ang kanyang lason ay unti-unti ring kumakalat sa Batangas. Sa baybayin ng San Juan, ang tahimik na buhay ni Almira ay binabayo ng paninirang puri. Ang mga marites na masakanto ay wala ng ibang pinag-uusapan kundi ang pagdating ni Almira. Ang mga chismis na ikinalat ng mga tauhan ni Mirelda ay tila apoy na mabilis na kumalat. "Almira, anak, huwag mo na lang silang pansinin," bulong ni Nanay Rosa habang nag-iigib sila ng tubig sa malayong balon. Pinutol na ng kumpanya ang linya ng tubig at kuryente sa bahay. Ang bawat hakbang ni Almira sa kalsada ay sinusundan ng mga mapanghusgang tingin at mahihinang bulungan. Nararamdaman niya ang pait ng hiya, ang matinding pagkahiya sa harap ng mga tao. Ngunit sa halip na yumuko, mas lalong naging tuwid ang tayo ni Almira. Ang lason ni Mirelda ay hindi na siya kayang patayin. Ito ay nagiging gamot para patigasin ang kanyang kalooban. Isang gabi, habang nagtitiyaga sila sa liwanag ng munting kandila, naglilinis si Almira ng mga dokumentong nakuha nila sa ilalim ng sahig. Sa tulong ng flashlight, binabasa niya ang mga lumang kontrata ng kumpanya na puno ng mga pirma ng mga pekeng supplier. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, may isang lumang papel ang nalaglag mula sa diary ng kanyang ama. Ito ay isang marriage certificate, ngunit luma na ito at halos mabura na ang mga letra. Isang pangalan ang bahagyang nababasa sa ilalim ng titulong Husband, Teodoro Alcantara. "Teodoro?" bulong ni Almira. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ang kaba. Alam niyang hindi ito ang pangalan ng kanyang ama. Hating gabi na ng ang katahimikan ng Batangas ay biglang binasag ng isang nakakasulasok na amoy. Ang matapang at malansang amoy ng gaas ay unti-unting pumapasok sa loob ng bahay. Sa ilalim ng pinto, nakita ni Almira ang isang kulay kahel na liwanag na dahan-dahang sumasayaw, lumalaki, at nagiging isang dambuhalang anino. "Apoy! Nanay Rosa, gising! May apoy!" Sigaw ni Almira. Mabilis siyang tumakbo sa kwarto ng matanda at hinila ito palabas. Ngunit sa bawat hakbang nila, ang usok ay nagiging mas makapal. Tila ba may mga itim na kamay
na sumasakal sa kanilang baga. Nang makarating sila sa pinto ng sala, sinubukan ni Almira na itulak ito, ngunit hindi ito gumalaw. May bumaon na matigas na kahoy sa labas ng pinto, isang malinaw na banta na hindi sila dapat makalabas ng buhay. Ang tunog ng lumalamas na kahoy at ang init na tila nanunuot sa kanilang balat ay naging mas matindi. Ang bawat sulok ng bahay na gawa sa tuyong kahoy ay tila naging isang malaking mitya. Sa labas ng bahay, isang mabilis na sasakyan ang huminto. Si Leandro. Nakita niya ang nagliliyab na bahay mula sa malayo at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Kinuha niya ang isang mabigat na tipak ng bato at buong lakas na ibinato sa bintana. Sa pagkakabasag ng salamin, pumasok ang sariwang hangin. Walang salitang binuhat ni Leandro si Nanay Rosa palabas. Matapos mailigtas ang matanda, muli siyang lumingon sa loob. Ang kisame ng bahay ay nagsisimula ng gumuho at ang bawat bahagi ng sahig ay tila naging isang impyerno. "Almira, halika na! Iwanan mo na yan!" Sigaw ni Leandro habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. Ngunit si Almira ay nakaluhod sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang kahon ng mga ebidensya. Kahit na ang laylayan ng kanyang duster ay nagsisimula ng masunog, hindi niya ito binitawan. Para sa kanya, ang kahon na ito, ang boses ng kanyang ama. "No, Leandro, I can't lose this. Ito lang ang paraan para makamit ang katarungan," hagulhol ni Almira. Sa isang iglap, isang malaking bahagi ng hamba ng pinto ang bumagsak. Lumilikha ng isang pader ng apoy sa pagitan nila. Hindi nagpatinag si Leandro. Tumalon siya sa gitna ng apoy, binaliwala ang hapdi sa kanyang balat, at niyakap ng mahigpit si Almira. "Wala na ang lahat, Leandro. Abo na ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa akin kay Papa." Ito ang mga unang salitang lumabas sa tuyong labi ni Almira nang magtagpo ang kanilang mga paningin sa loob ng maliit na apartment ni Leandro. Maaliwalas ang silid, malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit puno ng isang uri ng init na hindi nakakasunog, ang init ng tunay na tahanan. Nakaupo si Almira sa kama. Ang kanyang braso ay balot ng puting benda, at ang bawat hininga niya ay may bakas pa rin ng pait ng usok. Dahan-dahang lumapit si Leandro, bitbit ang isang tray ng mainit na sabaw at gamot. Ang bawat hakbang niya sa sahig na semento ay may dalang pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang katahimikang bumabalot sa dalaga. "Hindi nawala ang lahat, Almira," ang mahinahong sagot ni Leandro. Ipinatong niya ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Ang bahay ay kahoy at bato lamang, pero ang katotohanang nakasulat sa mga papel na yon, hinding-hindi iyon kayang lamunin ng apoy. Pero ang kahon, nakita ko itong nilamon ng apoy bago ako nawalan ng malay. Hikbi ni Almira, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa matinding pagsisisi. Umupo si Leandro sa isang silya sa tapat niya. May kinuha siyang isang maliit na silver na drive mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa dalaga. "Bago tayo magsimulang mag-ayos ng sahig noong isang araw, palihim kong ginamit ang scanner sa opisina ko para kunan ng kopya ang bawat pahina ng diary at ang mga dokumentong nahanap natin. Alam kong gagawa ng paraan si Mirelda para sirain ang mga ito. Ang hawak mo noon sa apoy ay ang papel, pero ang hawak ko rito ay ang hustisya." Napatitig si Almira sa maliit na drive para itong isang mahiwagang hiyas sa gitna ng kanyang kawalan. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila ba tinanggalan siya ng isang malaking tinik na matagal nang nakabaon. Bakit? Bakit mo ito ginagawa?" Bulong ni Almira. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro, naghahanap ng anumang bakas ng pag-aalinlangan. "Bakit mo itinataya ang buhay at lisensya mo para sa isang babaeng ni hindi mo naman talaga kilala?" Hindi agad sumagot si Leandro. Sa halip, kinuha niya ang gamot na pamahid at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Almira na walang benda.
Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ng dalaga ay nagdulot ng isang munting kuryente. Hindi masakit, kundi isang uri ng kuryenteng nagpapabilis ng tibok ng puso. Dahil noong bata pa ako, nakita ko kung paano pilit na pinatatahimik ang mga taong nagsasabi ng totoo. Ani Leandro, habang maingat na inilalapat ang pamahid sa paso sa braso ni Almira. Ang kanyang mga kilos ay puno ng lambing. Tila ba ang bawat haplos niya ay isang pangakong hinding-hindi na siya masasaktan muli. Nakita ko ang tatay ko na umiyak sa harap ng rehas dahil sa mga maling paratang at nangako ako sa sarili ko na kapag naging abogado na ako, hindi ko hahayaang mangyari iyon sa iba. Lalo na sa anak ng taong nagbigay sa akin ng pagkakataong mangarap. Naramdaman ni Almira ang init na dumadaloy mula sa mga kamay ni Leandro patungo sa kanyang buong katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na niya naramdaman na siya ay isang burden o ganang. Sa mga mata ng lalaking ito, siya ay isang tao na karapat-dapat ipaglaban. Tahimik na tumulo ang luha ni Almira, ngunit hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng pagpapakawala. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Hinayaan lang siya ni Leandro na umiak. Hindi ito nagsalita o nagbigay ng mga pilit na aliw. Nanatili lang ito sa kanyang tabi. Nagsisilbing isang matibay na haligi na masasandalan sa gitna ng kanyang kahinaan. Kailangan nating lumaban, Leandro, deklara ni Almira matapos niyang punasan ang kanyang mga mata. May isang bago at matigas na determinasyon sa kanyang tinig. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Kung gusto ni Mirelda ng digmaan, ibibigay ko sa kanya ang isang digmaang hinding-hindi niya malilimutan. Ngumiti si Leandro, isang ngiting puno ng paghanga at pag-asa. Iyan ang Almirang kilala ko. Handa na ang lahat. Bukas, sisimulan nating hanapin ang taong pwedeng magpabagsak sa kanyang buong kaharian. Nang gabing iyon, nakatulog si Almira sa sofa ng apartment ni Leandro, balot ng isang makapal na kumot na amoy, malinis na labada at amoy ng lalaking nagligtas sa kanya. Sa kabila ng bintana, ang buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada ng Maynila. Ngunit sa gitna ng kanilang munting kapayapaan, isang brown envelope ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto ng apartment. Walang return address, walang pangalan ng nagpadala. Nang mapansin ito ni Leandro, matapos tiyaking mahimbing na ang tulog ni Almira, binuksan niya ito ng may pag-iingat. Sa loob ng envelope, may isang lumang marriage certificate, isang malinaw at hindi pa nabuburang kopya. Nakatatak doon ang pangalan ng asawa ni Mirelda bago pa man ito ikasal kay Don Severino. At sa ilalim ng certificate, may isang maikling sulat na nakalagay sa isang piraso ng papel. Hindi lahat ng kakampi ay kailangang maging kaibigan. Gamitin niyo ito bago siya makaalis ng bansa. J. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Ang initial na J ay tila nagtuturo sa isang taong hindi nila inaasahang tutulong sa kanila. Ang laban ay nagsisimula pa lamang maging masalimuot at ang mga anino ng nakaraan ay handa nang lumabas sa liwanag. Huwag niyo na akong gambalain. Patay na ang taong hinahanap niyo. Namatay na siya sa loob ng selda bago pa man siya makalabas. Ang tinig na yon ay paos. Tila nanggagaling sa isang lalamunang puno ng buhangin at pait. Nakatayo si Almira at Leandro sa harap ng isang barong-barong sa gitna ng siksikang eskinita sa tondo. Ang amoy ng basura at luma na estero ay nanunuot sa bawat hininga. Isang matinding kaibahan sa malinis at mabangong mundo ng mga Balmonte sa Maynila. Ang bawat patak ng maduming tubig mula sa mga sampayan sa itaas ay tila nagpapabigat sa atmosfera. Mang Teodoro, hindi kami narito para saktan kayo, ang mahinahong pakiusap ni Leandro. Inalis niya ang kanyang kurbata at bahagyang linuwagan ang butones ng kanyang polo para makisama sa init ng paligid. Narito kami,
dahil alam naming kayo ang tanging makakapagbigay ng katarungan sa anak ni Don Severino. Dahan-dahang bumukas ang pinto, nagawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Isang matandang lalaki ang lumabas. Ang kanyang katawan ay payat na parang isang tuyong sanga at ang kanyang mga mata ay malabo na tila may mga ulap ng hapis. Si Teodoro Alcantara, ang lalaking minsan ay naging asawa ng babaeng tinatawag ngayon ng buong mundo na Doña Mirelda Valmonte. Valmonte? Muling tumawa ng mapakla si Teodoro. Ang pangalang iyan ang sumira sa buhay ko. Pinadampot ako ng babaeng yon, pinalabas na magnanakaw at itinapon sa kulungan para lang malaya siyang makapagpakasal sa bilyonaryong ama mo, Hija. Naramdaman ni Almira ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Tiningnan niya ang matanda. Ang madungis nitong damit, ang panginginig ng mga kamay nito, at ang bakas ng mga latay sa braso na tila nakuha sa loob ko bilanggo. Sa harap niya ay hindi lamang isang saksi. Sa harap niya ay ang buhay na patunay ng kasamaan ng kanyang madrasta. Pareho lang tayo, Mang Teodoro. Bulong ni Almira. Lumapit siya ng bahagya at inabutan ng isang basong tubig ang matanda. Gamit ang dalawang kamay, isang tanda ng malalim na paggalang na tila ikinagulat ni Teodoro. Pinatay niya ang dangal ng tatay ko at sinunog niya ang tanging tahanan na meron ako. Pero narito ako ngayon para sabihing hindi na tayo kailangang matakot. Sa loob ng maliit at madilim na barong-barong, isinalaysay ni Teodoro ang bawat detalye ng kanilang nakaraan. Hindi sila kailanman nag-divorce dahil wala naman silang pera para doon. Ang marriage certificate na hawak ni Leandro ay tunay. Sa ilalim ng batas, si Mirelda ay isang bigamist, isang babaeng kasal sa dalawang lalaki ng sabay. Ang bawat salita ni Teodoro ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kapangyarihan ni Mirelda. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina, hindi mapakali si Mirelda. Ang balitang buhay si Almira at ang pagkakalam na may nagpadala ng sulat sa kanila ay nagdulot ng matinding galit sa kanyang dibdib. "Hanapin niyo sila!" Bulyaw ni Mirelda sa kanyang mga tauhan sa telepono. "Hindi pwedeng lumabas ang matandang iyon sa liwanag. Tapusin niyo ang dapat tapusin bago pa sila makarating sa korte." Sa labas ng eskinita sa Tondo, ang hapon ay nagiging kulay ube na tila dugo ng isang sugatang langit. Nang magpasya sina Almira at Leandro na ilabas si Teodoro upang dalhin sa isang ligtas na lugar, naramdaman nila ang biglang pagbabago ng paligid. Ang mga batang kanina ay naglalaro sa kalsada ay biglang nawala. Ang katahimikan ay tila isang pisi na dahan-dahang hinihigpitan sa kanilang mga leeg. Paglabas nila sa dulo ng eskinita kung saan nakaparada ang sasakyan ni Leandro, 3 itim na sasakyan ang biglang humarang. Ang tunog ng mga pintuang bumubukas ng sabay-sabay ay tila isang hatol. 5 lalaki na nakajacket at may mga nakatagong armas sa likod ng kanilang baywang ang lumabas. Ang isa sa mga lalaki ay lumapit. Ang mukha ay walang emosyon at dahan-dahang inilabas ang isang metal na kagamitan mula sa kanyang bulsa. Narinig nila ang tuyong tunog ng pagkasa ng baril. Isang tunog na hindi kailangang maging malakas para maghatid ng matinding takot. "Ibigay niyo sa amin ang matanda," ang malamig na utos ng lalaki. "At baka hayaan namin kayong mabuhay ng isa pang gabi." "Hindi ito ang paraan, Ma. Hindi ganito ang pagmamahal na itinuro sa akin. Ginagawa mo kaming mga halimaw." Ang tinig ni Jovian ay mahina. Halos isang bulong na lamang sa gitna ng boardroom ng Mansyon Valmonte. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng mga ilegal na transaksyon ng kumpanya ay nakapangalan sa kanya. "Tumahimik ka, Jovian." Timbulyaw ni Mirelda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang mabilis na nilalagay ang mga alahas sa loob ng kanyang bag. "Huwag mo akong pangaralan ng moralidad. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sana ngayon sa posisyong ito."
Pero ma, ginamit mo ako, patuloy ni Jovian. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ginamit mo ang sarili mong anak para maging panangga sa mga kasalanan mo. Isang matunog na sampal ang sumagot sa kanyang katanungan. Tinalikuran siya ni Mirelda upang tawagan ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kalituhan, mabilis na nilisan ni Leandro at Almira ang tondo, kasama si Teodoro. Pagkalipas ng ilang oras, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Almira mula kay Jovian. Nagkita sila sa lumang simbahan. Ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi nararamdaman ni Almira. Patawarin mo ako, ate. Patawarin mo ako sa pananahimik ko. Hikbi ni Jovian. Inabot niya ang isang maliit na flash drive kay Almira. Nandyan ang lahat. Ang mga offshore accounts, ang mga ebidensya ng paglustay ni Mama sa pondo ng mga empleyado at ang katotohanan tungkol kay Papa. Nanlaki ang mga mata ni Almira. Ang bigat ng katotohanan ito ay halos magpatumba sa kanya. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Dahil gusto ko nang matapos ang lahat, sagot ni Jovian habang nakatingin sa krus sa harap ng altar. Gusto ko nang maging isang anak na hindi kinakailangang magtago sa dilim ng mga lihim. Pirmahan niyo na. Huwag niyo nang patagalin ang usapang ito. Ang boses ni Mirelda ay matalim na tila isang latigo sa loob o boardroom ng Belmonte Group. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadali habang itinutulak ang mga dokumento. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nauubusan ng oxygen. Ngunit sa gitna ko pirmahan, ang dalawang malalaking pinto ng boardroom ay biglang bumukas ng marahas. Ang lahat ay napalingon. Pumasok si Almira. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at may takot sa mga mata. Nakataas ang kanyang noo. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katarungan. Sa kanyang tabi ay si Leandro at sa likod nila ay ang matandang si Teodoro. Itigil ang pirmahan, ang malamig at kalmadong utos ni Almira. Almira? Sigaw ni Mirelda. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Guards, palabasin niyo ang baliw na ito. Ang tanging may sakit dito, Mirelda, ay ang konsensya mo. Ang sagot ni Leandro habang inilalapag ang mga dokumento. Binuksan niya ang laptop at ipinakita ang mga offshore accounts. Board members, ang kasal ni Doña Mirelda kay Don Severino ay walang bisa mula pa sa simula. Siya ay isang bigamist. Isang matinding bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Mirelda. Hindi totoo yan. Bulyaw ni Mirelda. Doon ay humakbang pasulong ang matandang lalaki. Hindi mo ba ako nakikilala, Mirelda? Ako si Teodoro Alcantara, ang tunay at legal na asawa mo na ipinakulong mo. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Jovian sa boardroom. Ma, tama na. Ibinigay ko na sa kanila ang lahat. Nawalan ng kontrol si Mirelda. Nagwala siya at sumigaw ng mga salitang punok-walason. Sinubukan niyang sugurin si Almira, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Bitawan niyo ako! Akin ang lahat ng ito! Sigaw ni Mirelda habang kinakaladkad palabas. Ang tunog ko ang mga posas na sumasara sa kanyang mga pulso ay tila huling nota ng kanyang trahedya. Ang loob ng kulungan ay amoy luma na semento at matapang na sabong panlinis. Isang amoy na tila gustong burahin ang anumang bakas o kanang pagkatao sa mga naninirahan doon. Sa likod ng mga rehas na bakal na kinalawang na sa paglipas ng oras, nakaupo si Mirelda sa isang manipis na higaan. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, wala na ang kanyang seda na damit, at ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakaayos ay ngayon ay gulo-gulo at tila nawalan na rin ng ningning. Ang katahimikan sa loob ng selda ay binabasag lamang ng tunog ng mabibigat na hakbang ng gwardiya sa pasilyo. Bawat tunog ng sapatos sa malamig na sahig ay tila isang paalala kay Mirelda ng lahat ng nawala sa kanya. Sa loob ng maraming taon, siya ang reyna ng Mansyon Valmonte, ngunit ngayon, siya ay isa na lamang bilang na nakasulat sa isang folder ng kaso.
Hindi pa tayo tapos, Almira. Bulong ni Mirelda sa hangin. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng lason na wala ng matuklaw. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, nakatitig sa madilim na sulok ng kisame. Pilit na binubuo ang mga plano ng paghihiganti na alam naman niyang hinding-hindi na magkakatotoo. Samantala, sa isang opisina sa Maynila, magkaharap si Almira at Jovian. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malaking bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga alaala ng isang mundong gumuho na. Nakayuko si Jovian, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita na nanginginig sa matinding hiya. Ang bigat ng kahihiyang dulot ng mga kasalanan ng kanyang ina. Ate, handa akong tanggapin ang anumang hatol ng korte. Ang mahinang wika ni Jovian, hindi niya kayang tignan ng diretso ang mga mata ni Almira. Alam kong naging bahagi ako ng pananahimik habang ninanakawan ka ni Mama. Karapat-dapat lang akong makulong. Tinitigan ni Almira ang kanyang kapatid sa labas ng dugo. Nakita niya rito ang isang batang lalaking nawalan din ng lahat. Isang biktima ng maling pag-ibig at kasakiman. Kinuha ni Almira ang isang folder ng mga dokumento na inihanda ni Leandro at dahan-dahang inilapit ito kay Jovian. Jovian, ang sabi ni Leandro, dahil sa pagtulong mo sa amin at sa pagbibigay mo ng mga ebidensya, malaki ang posibilidad na mabigyan ka ng probation, ani Almira. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang halong galit o pagnanais na makaganti. Inutusan ko rin si Leandro na ilipat sa pangalan mo ang isang maliit na sangay ng negosyo ng pamilya sa probinsya. Hindi ito malaki, pero sapat ito para makapagsimula ka muli. Napatingala si Jovian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at luha. Bakit? Bakit mo pa rin ako tinutulungan pagkatapos ng lahat? Ngumiti ng bahagya si Almira. Isang ngiting may halong pait at pag-unawa. Dahil ang paghihiganti ay isang laso na lalamon lang din sa puso ko, Jovian. Gusto kong matapos na ang siklo ng sakit sa pamilyang ito. Gusto kong ipakita sa iyo na ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa pagnanakaw, kundi sa paggawa ng tama. Gamitin mo ito para linisin ang pangalan mo. Gamitin mo ito para maging isang taong maipagmamalaki ni Papa. Humagulgol ng yak si Jovian sa paanan ni Almira. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi ng pagsisisi at pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang hiya na nararamdaman niya ay hindi na lamang tungkol sa kahihiyan, kundi naging isang utang na loob na magsisilbing gabay niya sa kanyang pagbabago. Pagkatapos ng pagtitipon na yon, hinarap ni Almira ang publiko at ang media. Malinis at marangal ang kanyang anyo habang ipinaliliwanag ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang. Inilabas niya ang sulat ng kanyang ama. Ang bawat salita ni Don Severino ay narinig ng buong bansa. Ang imahe ng kanyang ama bilang isang malamig na tao ay napalitan ng isang imahe ng isang bayaning nagsakripisyo ng sariling dangal para sa kaligtasan ng kanyang anak. Matapos ang mahabang araw, nagtungo si Almira sa dalampasigan ng Batangas. Nakatayo siya sa harap ng mga guho ng kanyang lumang bahay, ang amoy ng dagat at ang tunog ng banayad na alon na humahampas sa mga bato ay tila isang awit ng pagpapakalma. Sa gitna ng mga abo at sunog na kahoy, kinuha ni Almira ang lumang testamento na nagpamukhang wala siyang halaga. Sa isang marahang pagkilos, pinunit ni Almira ang papel. Ang tunog ng pagkapunit ng makapal na dokumento ay tila tunog ng pagkakalag ng mga tanikalang matagal nang naggagapos sa kanya. Hinayaan niyang liparin ng malakas na hangin ang mga piraso ng papel patungo sa dagat, hanggang sa mawala ang mga ito sa gitna ng mga alon. Malaya na ako, Papa, bulong niya sa hangin. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Dumating si Leandro, hindi nagsasalita, kundi tumayo lamang sa kanyang tabi. Pinanood nila ang paglubog ng araw na nagkukulay kahel sa buong kalangitan.
Ang katarungan ay nakamit na at ang kahihiyan ay napalitan na ng isang bagong dangal. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang tanong na nananatili sa isipan ni Almira habang nakatingin sa malawak na dagat. Ngayong wala na ang kanyang kaaway, ngayong malinis na ang kanyang pangalan, handa na ba siyang buuin ang mga guho ng kanyang puso at hayaan ang isang tao na manatili doon habang buhay? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na dumarating at umaalis. Bit-bit ang mga alaala ng dusa at kapalit ay ang buhangin ng bagong simula. Ang dalampasigan ng San Juan, Batangas ay hindi napiping saksi sa isang trahedya. Sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang guho ng lumang bahay, ngayon ay sumisibol ang isang bagong tahanan. Hindi ito ang mansyong puno ng ginto at lamig na iniwan ni Almira sa Maynila. Ang bagong bahay Valmonte ay gawa sa matitibay na kahoy ng nara at mga batong galing sa ilog. May malalawak na bintanang laging nakabukas para sa hanging dagat. Higit sa lahat, ang pintuan nito ay hindi na kinakalawang na padlock ang nakasara. Ngayon, ang bawat katok ay sinasagot ng isang ngiti. Katuparan ito ng pangarap ng kanyang ina, ang maging isang safe haven o silungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at biktima ng malupit na tadhana. Sa malawak na bakuran, naririnig ni Almira ang tawanan ng mga bata at ang mahihinang kwentuhan ng mga babaeng unti-unti nang bumabangon mula sa kanilang sariling mga apoy. Nakatayo si Almira sa balkonahe, pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay ginto at rosa sa kalangitan. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang boses ni Mirelda na bumubulong na siya ay walang kwenta. Ang katahimikang kasama niya ngayon ay hindi na katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng ganap na kapayapaan. Napatawad na niya ang kanyang ama. Naiintindihan na niya ang bawat sakripisyo nito sa likod ng bawat malamig na tingin. Malalim na naman ang iniisip mo. Ang isang baritonong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na kailangang lumingon ni Almira para malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na labada at ang init na hatid ng presensya nito ay sapat na. Lumapit si Leandro at tumayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga braso ay nakapatong sa rehas ng balkonahe habang pinagmamasdan din ang dagat. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula noong gabing iyon sa ulan. Bulong ni Almira. Ngumiti si Leandro at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Almira. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nag-lock, isang mahigpit at tapat na pagkakahawak na tila nagsasabing hindi na sila muling magkakalayo. Ang mahalaga, Almira, ay hindi kung paano tayo nagsimula, kundi kung sino ang kasama nating nakatayo hanggang sa dulo. Dahan-dahang inipit ni Leandro ang isang hibla ng buhok ni Almira sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi kailangang isigaw para maramdaman. Ipinatong ni Almira ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Leandro. Ipinikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang bawat tibok ng puso ng lalaking naging kaisa-isang tanggulan niya. Handa ka na bang bumuo ng sarili nating kwento? Isang kwentong hindi na tungkol sa nakaraan? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Matagal na akong handa, Leandro, sagot ni Almira. Sa malayo, ang tunog ng banayad na alon na humahalik sa dalampasigan ay tila isang bendisyon sa kanilang pag-iibigan. Ang hustisya ay nakamit na. Ang mga sugat ay naging mga peklat na lamang ng karangalan at ang liwanag ng tahanan ay muling nag-aapoy, hindi para manira, kundi para magbigay ng init sa bawat pusong naliligaw. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng testamentong iniwan ng mga yumao. Ito ay matatagpuan sa tibay ng pusong kayang magpatawad, sa tapang na bumangon mula sa sariling mga abo, at sa sapat na pagmamahal na kayang bumuo ng isang tahanan mula sa mga guho ng kahapon.
Sa huling sulyap ng araw bago tuluyang dumilim, ang anino ng 2 taong nagmamahalan ay naging isa sa balkonahe ng kanilang bagong simula.